Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. May tanong pa po kami tungkol sa yung may sa Bible ho, may naalala kong talata, hindi ko lang matandaan kung saan, yung pag ang magulang ay gumawa ng isang mabigat na kasalanan, up to how many generations parang mayroong sa parusahan ba? Yung parang may sumpa po, ano po? Opo. Nandun po yan sa Exodus chapter 20. Babasahin ko po, tingnan nyo kung ito yon. Verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ano po anong gusto niyo pong pag-usapan natin dito, Kasi kapatid? po, tungkol dyan po, may parang contradiction yung nasabi niyo nung isang gabi na ang isang magulang isang anak hindi pwedeng magbayad sa utang na magulang. Tama po yun, kapatid. Tama po yun. Pero Opo. hindi po contradiction yun. Hindi po. Ganito ba? Pakinggan nyo lang po. Ano po? Opo. Ang sabi po kasi ng Panginoon, ang mga lumuluhod daw sa mga Diyos-Diyusan, yung ginawa ng kamay, yung mga larawang inanyuan, ay naninibugho siya ron at dinadalaw niya ang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng lahi ng napupuot sa akin. Ibig sabihin, pati yung mga anak, ganun din. Oo. Hindi naman necessarily sinasagot nila yung kasalanan ng magulang nila, kundi yung kanilang maling pagkakilala, yung magulang sumasamba sa Diyos-Diyusan, napupuot sila sa Diyos, ayaw nila ng tunay na Diyos, pati yung anak ganun din, napupuot din sa Diyos, mananamba rin sa Diyos-Diyusan. Doon po lumalabas yon. Pero, halimbawa, yung magulang ay gumawa ng masama, yung anak naman po nagbago. Hindi po mararama yung anak, kagaya po ni Adan, gumawa ng masama si Adan. Pero si Abel, nagpakabuti po siya sa Diyos. Anak siya ni Adan, hindi siya nadamay sa kasalanan ni Adan, di po ba? Ngayon po, may isa po akong tatanong po. Isa sa mga anak ko po ay nagtanong tungkol dito sa trials or pagsubok po, good or bad. Lahat po ba ng pagsubok galing sa Diyos? Ang Diyos lang po ang may karapatang sumubok sa tao, kapatid. Tandaan niyo po yan. Ganun po. Ngayon, pagka sinabi pong trial, in the real sense of trial or test, sa Diyos po nanggagaling yan test. Maybe maaaring gamitin po ng Diyos ang iba't ibang agency para matest ka. Maaaring gumamit siya ng babae, gumamit siya ng pera, gumamit siya ng... Marami pong paraan ng Diyos para matest ang tao. Pero wala pong trial coming from the Lord na masama sa tao. Ganun. Wala po. At hindi ka naman po bibigyan ng trial na hindi mo kakayanin. Pag binigay sa'yo, kaya mo yon, kapatid. Kaya lang, wala pong masama ron because yung trials ang nagbibigay sa atin ng tatag ng kalooban to pursue our service to the Lord para tayo mapatibay ng Diyos. Para po yung trial, para po ganito yan Halimbawa, merong kang sakit, nagkaroon ka ng bulutong, na itry yung iyong body. Opo. How it reacts to diseases, Opo. Pagka pumunta po yung virus ng bulutong, yung smallpox, halimbawa, nalagyan ka sa katawan nun, yung katawan mo, magpo-produce po siya ng antibodies that will fight the virus of smallpox or bulutong. Pagka nagkaroon ka na po ng antibodies, titibay ngayon yung katawan mo. Kaya next time na dadating yung virus ng bulutong, hindi na po siya magtatagumpay. Hindi ka na uli bubulutungin dahil nabulutong ka na
natatag na yung body mo dahil meron na po siyang antivirus. Opo. Ganun po ang trial. Sa bagay po, Kapatid. alam natin po, Ka Eli, na ang Diyos talagang mahal tayo kasi. Kanya, Tama hindi po niya yun. bibigyan ng isang pagsubok ang tao na hindi niya kaya. Opo, nasa Biblia po yun. Opo, Basahin po natin, opo. kapatid. Sabi po yan sa unang Korinto sa 10 at 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tatapwat-tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ayan po ang Ay, salamat Diyos. po. Ka Eli, Opo. huli na lang po ito. Sige po. Bakit po ginawa kayang sa Bible po, napakahirap po intindihin yung last part ng Bible, yung Revelation? Kasi minsan, paulit-ulit kong binabasa, hindi ko po minsan maintindihan talaga. Parang ganito po yan, kapatid. Kung yung computer ay may access ang lahat ng tao, magkakagulo. Pwedeng manakaw, pwedeng ma-hack yung information, manakaw yung mga mahalagang information mo. That is one way of God's dealing with His people. It shows how special are the people of God other than those people na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya sa Bible, meron po mga mysteries, may parables, may mga hiwaga, intended only for the children of God. Hindi para sa mga anak ng demonyo yon. Opo. Para rin yun sa computer, para rin yung mga secret code, para itago yung secrecy ng mabuting bagay at huwag mapakialaman ng mga taong masasama. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa Biblia. Ganun po. Gusto ko pong maliwanagan. Kasama po sa 10 utos na huwag kang papatay. Sa tindi po ng galit, o di kaya madepensa ang pamilya at sa sarili, ang isang tao ay nakapatay. Ano po ang tanong natin? Ko po ano po ang, ito po ba ay walang kapatawaran sa Ama nating Diyos? Kapatid, dapat po tayo matalino tayo sa mga salitang ginagamit ng Biblia. Alam po nyo, sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Wala pong nakasulat na huwag kang nakapatay. Yung huwag kang papatay, ibig sabihin, yung intentional na pagpatay. Pero halimbawa, ipinagtanggol mo yung pamilya mo dahil sa isang masamang loob na gustong manloob sa inyong bahay. Opo. On the process, nakalabit mo yung baril, natamaan mo sa puso, napatay mo. Hindi po mortal na kasalanan yun, kapatid. Dahil it is man's inborn right to defend himself. Yun hong self-defense is man's inborn right. At yun pong diwan ay galing sa Diyos. Tingnan niyo po ang mga hayop. Ang mga hayop po, meron silang karapatang ipagtanggulan sarili. Humuli ka ng pusit. Pag nakita ka ng pusit, para huwag mo siyang mahuli, bubugahan ka ng tinta kapatid. Opo. Pag hinawakan mo yung higad pag hindi ka nangati di ba? Opo. Yun ang kanilang special adaptation to defend themselves. Ganon din po ang tao. Meron tayong kamay, mata, paa, na magagamit natin for self-defense. Pwede kang tumakbo, pwede kang mag-resist ng harm na gagawin sa'yo ng sino man, maging tao, maging hayop. Yan po ay self-defense, kapatid. Opo. Kaya sa Biblia po, ang wording, doon tinitignan po yan yung logic kailangan dyan Kagaya na sinabi, huwag kang papatay. Kung hindi mo naman talaga gustong pumatay, ikaw lamang naipit sa sitwasyon, you are pushed against the walls, hindi ho po kasalanang mortal yon. Kasi ganun po ang Biblia kung gumamit ng terminolohiya. Kailangan titignan natin yung kahulugan. So, meron po siyang kapatawaran. Meron po. Tinanin niyo si Moises sa pagtatanggol niya dun sa kanyang kapatid na Israelitang inaapi ng Ehipsyo, nakapatay si Moises ng Ehipsyo Pero pinatawad siya ng Diyos. Si Pablo sa kanyang paniniwala sa relihiyon ng mga Hudyo, na ipapatay niya si San Esteban kapatid. Opo. Pero tinan niyo ang sabi ni Pablo, pinatawad siya ng Diyos. Ganito po.
Sabi po sa aklat ng unang Timoteo sa 1 at 13, ito po ang nakasulat. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayunmay kinahabagan ako. Bakit? Sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Nahabagan Diyos sa kanya dahil ginawa niya naman yung kanyang kasalanan sa hindi niya pagkaalam at sa kawalan ng pananampalataya. Opo. Ang tanong ko ito di ba humingi sa kasabihan mo tayo sa Biblia na kapag may kumatok, Tuloy po niyo. kapag may kumatok, patuloyin ho natin, di ba ho? Opo. Ano ba hong ibig sabihin nun? Kasi ngayon, sa nangyayari ho ngayon, Pagka pumatok at pinatuloy mo, baka mamaya hold upper yun, todas Oo. ka. Yun na ibig niya sabihin, di ba? ito ho yung pangalawa. Ngayon ho, kung limbawa ang isang pamilya, may anak, na babae, nagahasa, ngayon nabuntis ho. Ito ba kasabihan sa Biblia na dapat bang ipalaglag yung bata o itutuloy na siya ianak as considered sa kasabihan ng Biblia? Alam niyo, kapatid, liwanagin muna po natin yung una, saka natin tuluyan. Basahin natin ni kapatid na Willie yung pinanggalingan. Sabi po yan sa Mateo sa 7 at 7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Ito po yung salita ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid. At ito, hindi iniuukol po sa tao ito. Saan ho? Sa Diyos po ito. Sa Diyos. Sa Diyos ka hihingi, bibigyan ka. Humanap ka, ibibigyan ng Diyos ang masumpungan mo. At tutuktok ka, at pagbubuksan ka niya. Ganyan po yan. Kasi, kung ito po i-apply natin sa tao, pagka humingi ka sa tao, kung minsan ayaw kang bigyan. Pagka kumatok ka, lalo na ngayon, delikado na yung kumakatok, delikado pa rin yung kinakatok dahil hindi lahat ng kumakatok mabuting tao. Merong kumakatok na masasamang tao, kapatid. Kaya po, ito, hindi i-apply natin sa tao ito. Ang Diyos lang naman po kasi, ang merong kakayahang magbigay sa humihingi, magbukas sa kumakatok, at magpasumpong sa naghahanap. Ang Diyos po ang tunay na may kakayahan nun. Ang katunayan po, kapatid, na sa Diyos ito dapat iukol. Pananampalatayang Kristiyano po ito na kailan mathihingi ka, bibigyan ka ng Diyos kung mabuti ang layunin mo, no? Kasi hindi naman po lahat ng dapat liwanagin din natin na hindi naman lahat ng humihingi, Brad Willie, binibigyan ng Diyos Opo. Doon sa 4:3 ni Santiago, pakinggan niyo po. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ayan, maintindihan po natin na kung hihingi tayo sa Diyos, huwag tayo hihingi ng masama. Kasi pagka hihingin mo yung masama, di naman ibibigay ng Diyos yun. Parang ang Diyos parang magulang na mahal niya yung anak niya, yung malimbawa, yung anak mo humihingi ng gas at o ng gasolina at saka ng posporo. 5 taong bata, ibibigyan mo ba? Kahit magpalahaw ng iyak, hindi mo bibigyan ng posporo o kaya ng blade Baka hiwain yung sarili niya, hindi ba? Ganun po ang Panginoon. Kaya kung mabuti ating hinihingi, may assurance po tayo. Pag hingi mo, bibigay sa iyo yun. Pakinggan niyo po sa unang Juan 5, versikulo 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Ayan, pag ang hihingi natin mabuti ayon sa kalooban ng Panginoon, ay dinidinig niya, ibibigay niya yun. Kaya tama yung sabi ng Panginoong Hesus, ang bawat humihingi, tumatanggap. Kung sa Diyos ka hihingi at mabuti ang hihingin mo. Ang kumakatok naman ng wika ay pagbubuksan. At ang naghahanap makakasumpong. Alam niyo, kapatid, ang ihahanapin mo dyan meron ding disiplina kung ano ba dapat mong hanapin Unang-una, dapat hanapin ng Diyos ang tao. Ang dapat hanapin ng tao ay ang Diyos. Ikalawa, dapat hanapin ng tao yung kanyang katwiran.
Diba? Sinasabi po yan sa 6 ng Mateo, versikulo 33. Pakinggan nyo. Tatapwat, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kita nyo, pag naghanap ka po ng Diyos at ng kanyang katwiran at kanyang kaharian, abe, pati yung hindi mo hinahanap, bibigay niya na sa'yo, yung karagdagan ng mga kailangan mo, di ba? Yun ang sabi ng Biblia. Tapos, yun ang sinasabi doon sa humahanap na makakasumpong. Hindi po pwede yung hindi mo masumpungan pag talagang maghahanap ka. At yun naman ang wikang tumutuktok ay pagbubuksan. Alam niyo po kasi, ang pagkatok o pagtuktok, kapatid, is an act of, panghihingi yan ng awa, Panghihingi po yan ng konsiderasyon, Kumbaga sa isang bahay, pag hindi ka pinagbuksan ng may-ari, hindi ka makakapasok, doon po sa bahay ng Diyos, may bantay puro, Pakinggan niyo po sa isang talata ng Juan, Kapitulo 10. Ganito po ang sinasabi sa 10 at ang talata po ay 3. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pag ang pinto po sa Diyos, may bantay po yan kapatid. Hindi po pintong napabayaan yan o kaya pintong walang konsiderasyon. Dahil yan ay may bantay. At pagka yung ikaw ay kumakatok at karapat, dapat ka, tiyak na bubuksan ka ng bantay pinto. Yan po ang dapat nating makuhang lohika dyan sa talata na yan, kapatid. Brother Eddie, yung pangalawa po halimbawa po isang pamilya, nabanggit ko sa isang, I don't know, it is considered as a trial or it is the same verses so sa binanggit ko na pumatok na naghahasa nga po yung anak. Then, ang plano naman nung magulang is palaglag, it is a mortal sin na ilalaglag po yung batang naghahasa, o it is better to continue to give a better future life sa magiging anak ng naghahasang babae. Alam nyo, kapatid, ganito po yan, Apo. Hindi po lahat ng instance na ang isang nagagahasa ay nabubuntis. Minsan, kahit 3 beses kang gahasain, kung hindi natapat yan doon sa ovulation period, hindi mabubuntis. Di ba? Apo. If it so happen na ginahasa ka 3 days before the regular menstruation, baka most chances are hindi ka mabubuntis. May mga period sa isang babae hindi mabubuntis. Ngayon, pag niloob po ng kapalaran na nabuntis, Apo. dapat po ipagpatuloy yon, kapatid. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Papatak pong napakabigat na kasalanan, yung walang kasalanang dugo, yung walang malay ay patayin mo. Isa po yan sa karumal-dumal na kasalanang nagagawa ng tao sa Diyos. Pakinggan nyo, 7 po yan kapatid. Sabi po sa Kawikaan 6 at 16 patuloy, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon, oo 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ayun, yung walang kasalanan, yung bata po, walang kasalanan yun, yung siyang sanggol sa sinapupunan. Kasuklam-suklam po sa Diyos yung kasalanan. Kaya mayroong doktor, galit na galit sa akin, kapatid na Diyos. Bakit po? Kasi, yung pala, mabali-balitaan ko, abortionist pala yung walang yana yan. Tinatamaan siya pag nangangaral ako. Alam nyo kasi, ganito kapatid na Jimmy, ano po? Apo. Yung murder, masama yun If you murder somebody, pinatay mo ang isang pulis o isang janitor, sino man tao sa lipunan, murder, pinatay mo intentionally, napakasama na nun Thou shall not murder, thou shall not kill, di ba? Yun ang batas. Yung pinatay mo, meron siyang meron siyang capacity to defend himself. Minarder mo, yan po kinukundi na po ng batas ng tao yan kinukundi na rin yan ng batas ng Diyos. Much more kung ang papatayin mo, defenseless, helpless, fetus, di ba? Mas napakatindi pong akala nyo sa iba, akala nila kung fetus lang yung pinatay nila, inabort nila,
okay lang, hindi mabigat na kasalanan. Mas mabigat po yun sa murder eh. Dahil ho, yung pinatay mong taong isang normal na tao, may kakayahang magtanggol sa sarili. Itong pinatay mo, helpless eh. Kaya napakabigat na kasalanan po sa Diyos niya, kapatid. Opo. Isa lang po, Brother Aling. Continuation po doon sa topic po natin. Now, in the event na nabuhay po yung bata, ano naman po magiging future niya? It is better to keep as a secret na hindi ho siya i-considered na a member na lang siya ng family, or at the end of the day, sasabihin sa kanya na ambong ka namin sa isang pagkakasala, gano'n. If the child is reared in a Christian home, it is better to tell him the truth. Hanggang maaga po. Hindi ho hanggang maaga. Antayin natin yung panahon na meron na siyang sapat na foundation ng faith, ng pananampalataya, pagkaunawa sa salita ng Diyos, at hindi magbubunga po ng pagre-rebelde yun sa bata. Pag nagkaroon na ho siya ng way to God. Opo, pag meron na po siyang pananampalataya, meron na po siyang pagtitiwala, may understanding na siya. Hanggat wala pang pananampalataya yung bata, it is better to keep as a secret. Yes. Temporarily. Definitely, kapatid. Salamat po, Brother Eli. Salamat din po. Maraming salamat, at maaaring mai-share ko to sa aking kumpare na nagkaroon din ito ng ganitong problema po. Sige po. God bless you, kapatid. Ka-Eli, ang tatanong ko po ay tungkol po, ano po ang naaayon po ba o nababatay sa Biblia, yung pong hinggil sa mga, yung pong sa santo, yung ginagawang saint ng practice po ng Kristiyano. Kasi po napuna ko sa pagsusuri ko, na maging sa pagdarasal ng pamamaraan ng pagdarasal ng Kristiyano, ng Katoliko, ay meron pong kalipunan ng mga santo. Meron din pong ginawang yung ginawang Santo Papa. Meron din pong tinatawag na yung Santo Ruiz sa Pilipino, at yung Mother Teresa. Ano po ba ang nakasaad sa Biblia hinggil po sa ganito pong kalakaran? Alam nyo, unang-una, humihingi po ako ng paumanhin. I just want to answer you honestly, faithfully, biblically. Alam nyo, yung mga santo-santo, sa Aklat Katoliko, ang santo raw po ay isang tao na nasa langit na. Yun po ang paniwalang Katoliko eh. A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven. Ang sabi po, yan o. Nakalagay po yan sa Aklat Katoliko. Ang sabi, what is a saint? A saint, in the strict sense of the word, is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Ano raw po ang santo? Ang santo raw ay isang nasa langit na sa kanyang striktong kahulugan at ipinakilala na ng Iglesia Katolika para sa isang pangmadlang pagsamba ng mga sumasampalataya. Ngayon, alam niyo po, sira na yung aral Katoliko na yan. Alam niyo kung bakit. Kamakailan po, noong July 1999, sinabi ng Papa sa Roma, yung kasalukuyang Papa, na wala naman daw pong langit. Yan daw pong langit condition in life. Ipakita niyo sa screen, kapatid na technician. Ang sabi diyan, pakinggan niyo po yan, sabi diyan, forget the flames and the devils with pitchforks. A week after the Roman Catholic faithful, a week after telling the Roman Catholic faithful, heaven was not up in the clouds, Pope John Paul II said on Wednesday, hell was not a physical place either. Ayan. Pinakikita po dyan sa balita na yan sa dyaryo na yung pronouncement ng Papa na hindi raw ang langit yung nandun sa may ulap o dun sa taas. At ganun din naman daw yung impyerno, hindi naman daw yan place o hindi naman daw yan lugar. For 400 years na mahigit, pinaniwala tayo na merong langit, merong lupa. Pero itong pronouncement ng Papa na ito, alam nyo, ang langit daw, ilagay nyo dun sa may bandang huli ng ano na yan, kung ano raw ang langit. Diyan sa screen, pakilagay nyo dun sa may bandang huli. Ang sabi,
the pontiff's end of millennium guidelines on hell came a week after he told pilgrims heaven was not a physical place in the clouds, but a living and personal relationship of union with the Holy Trinity. Kaya lumalabas, para doon sa Papa, yan langit hindi lugar. Wala raw niyan. Yan daw a living relationship sa in union with the Holy Trinity. At doon sa may bandang huli pa, kapatid na technician, sinasabi niya na yung heaven daw ay yan, condition in life na pag ikaw nasa mabuting kalagayan, nasa heaven ka na. Yan, sabi tinan nyo more than a physical place, hell is the state of those who freely and definitively separate themselves from God, the source of all life and joy. Yun daw namang impyerno ay raw yan, yung hindi po yan lugar, kundi yan daw ay isang kalagayan ng tao na humiwalay sa Diyos. Pag humiwalay ka sa Diyos, nasa impyerno ka na, lumalabas. Kaya yung aral tungkol sa santo-santo, tiwarik na pong aral yan dahil sabi, ang santo raw nasa langit. Wala naman pala langit. Asa na yung mga santo ng Katoliko ngayon? Asa na si San Lorenzo Ruiz? At alam nyo, yan sa mga santo na yan, naturuan tayo ng paboritismo. Bakit? Ilang taon na ba santo si San Lorenzo Ruiz? Wala pa akong alam na maraming deboto si San Lorenzo mabuti pa nga yung ibang mga santong Italiano maraming deboto sa Pilipinas. Si San Lorenzo yata kulelat sa mga Pilipino Di ba? Kaya lumalabas yan. Kasi yan po yung aral na mali. Wala pong batayan sa Biblia yung mga santo-santo na yan. Alam nyo, ang tao, hindi kung mamatay ka lang saka ka pwedeng maging santo o maging saint. Ang saint po, kapatid, ay yan ay kwalifikasyon ng isang Kristiyano. A Christian is called to be a saint. Kaya siya tinatawag sa paglilingkod sa Diyos. Pakinggan nyo, pakibasa kapatid na Josel yung 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2, pakilagay sa screen sa English rendition. Ganito pong mababasa natin. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Ayan. Ang iglesia, the church of God in Corinth, ang kanyang mga miyembro ay sanctified in Christ Jesus, called to be saints. They were called to be saints. Llamados santos, ang sabi sa Bibliang Kastila. Alam nyo, yung pong pagiging saint is a vocation while you are living. You do not become a saint after death only. You must be a saint while you are living. At yun ang kagustuhan ng Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, sa 16 at ang bersikulo ay 13, dun sa Psalms 16:3, And it reads, But to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. To the saints that are in the earth. Paniwalang Katoliko, ang saint nasa langit na raw dapat sa lupa pa lang maging saint ka na Ibig sabihin ng saint, yung sumusunod ka sa kabanalang itinuturo ng Panginoon. Ganun po yun, kapatid. Ito po yung mga banal, nagbanal. Opo, yung nagbabanal, sumusunod sa utos. Yan po ang saint. Talaga nga po talaga sa akin po na mumutawi sa isipan ko na talagang may pagka-impertinentehan talaga yung sa Katoliko. Kaya nga po nung nabanggit na mahirap pong tuligsayin dahil mukha hong nakarihigit sa bilang. Ay, opo. Yung siguro yung laging nasa isip ng marami at pinaniniwalaan natin lahat na lahat tayo anak ng Diyos. At every one of us is created equal. So, siguro, sa nangyayari ngayon na merong mga tao, may mga pamilya na maraming kakulangan sa buhay nila
at may mga pamilya naman tayo nakikita na sobra-sobra naman ang dugo sa buhay nila. Siguro magandang gawing paksa sa Brother Ellie na ipaliwanag sa mga tao kung bakit may mga ganitong antas ng kabuhayan. Paano natin masasabi na we are all created equal at lahat tayo ay anak ng Diyos, kung mararamdaman natin na parang iilan lang yung anak ng Diyos dahil karamihan niya ay nakakaranas ng hirap. Alam niyo yung kay Zoraida, maganda yung kanyang sinasuggest na talakayin natin, kapatid na Joseph. Unang-una, ang kanyang premise, tayo naman daw lahat ay anak ng Diyos. Dapat maintindihan siguro ng lahat na tayo tinatawag na anak ng Diyos dahil tayo lahat ay ginawa ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos. Walang tao sa mundong hindi nilikha ng Diyos. Mahirap, mayaman, tanga, bulag, pipe, tomboy, bading, lahat ng klase ng tao, ang Diyos ang lumikha. Pero, ang tao ay humiwalay sa Diyos. May mga taong humiwalay sa Diyos, sumunod sa demonyo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo, Kapitulo 5, ganito mababasa. Ito po ang sinasabi sa 5 at ang talata po ay 15. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Other people have been the followers of Satan. And that is an undeniable biblical fact. And it is an undeniable experience of people on earth that really other people are now under the rulership of Satan. They are no more subjecting themselves to God, but they are followers of Satan. In fact, there are now people who call themselves the Church of Satan. And they have 5 million members all over the world. An organization established by Anton LaVey in the United States of America, claiming to be the Church of Satan. They have weird rituals wherein acts of lasciviousness is performed in their worship services to Satan, kapatid na Joseph. Yan ang ibig kong sabihin, hindi na totoo yung paniniwala ng marami na lahat tayo ay anak ng Diyos. Although for one time in the history of man, ang tao'y talagang sa Diyos. Actually, pagkapanganak natin sa mundo, ang bata, sa Diyos yan. Dahil ginawa ng Diyos yan. Pero as you grow old and as you have the power to choose between good and evil, binigyan tayo ng Diyos ng freedom of choice. Nangyayari sa atin, through our freedom, our free choice, nakakapag-decide ang tao where to belong. Siya ang nagdi-decide for himself. Kanino siya magiging tagasunod. And unfortunately, I'm sad to say this, na meron talaga mga tao hindi na sa Diyos, sa demonyo na. Sinabi yan ni Paul 2,000 years ago na may mga tao na nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Imagine, bumaling sila sa hulihan ni Satanas. They're following the footsteps of Satan, kapatid na Joseph. Kung paanong si Satanas ay kalaban na ng Diyos, kalaban na rin sila ng Diyos. Galit na rin sila sa Diyos. Ang katunayan, pakinggan mo sa isang talata ng Roma 1:28. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan nyo, mga kababayan. Ito po ang sinasabi sa talata ng 1:28. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos. Kitam? Kapatid na Willie? Opo. Yan ang bunga ng hindi pagkilala sa Diyos ng mga tao. Humangga dun sa punto na sila'y napopuot na sa Diyos. Meron na silang in their hearts
merong hatred, and that hatred, I'm sorry to say, is against God, at ayaw na nila ng Diyos sa buhay, kapatid na Josel. Kaya masasabi natin, yung paniniwala ni Zoraida na lahat naman tayo anak ng Diyos, tama yun sa umpisa. Pero pag ang tao'y sumunod na kay Satanas, hindi na sila anak ng Diyos. Ang end result niyan, sabi ni Rod Navarro, suma total niyan, 8:44 ng Juan. Pakinggan nyo. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ayan, maliwanag yan na hindi na anak ng Diyos, kayo ang wikay sa inyong amang diablo. Anak na sila ng diablo. Pag nasanay na silang sumunod sa demonyo, nagiging anak na sila ng diablo. Ngayon, kapatid na Josel, ang sabi ni Zoraida, kung tayo raw mga anak ng Diyos, bakit merong mga taong kapos? Meron naman sa tao mga maluho, sobrang luho sa buhay. Di ba, Tama yung kanyang premise kung nananatili sanang anak ng Diyos ang tao. Totoo naman na everyone is equal in the sight of the Lord. Wala namang mataas sa atin sa paningin ng Diyos kapatid na Joseph. Opo. At hindi naman ang batayan, kapatid na Zoraida, hindi naman ang batayan na mataas ka o mababa ka, yung strip of material wealth ka, O kaya ikaw punong-puno ka ng alahas sa katawan. Hindi naman yun ang batayan. Kahit tambakan mo ng kayamanan ng sarili mo, pagtingin sa iyo ng Diyos, kapareho rin ka nung isang mahirap na taong wala halos damit at makain, di ba? Pareho pa rin ang tingin ng Diyos doon Kaya lang, ang problema ron, yung sinasabi niya, kapatid na Josel, which is a valid question, bakit nga nagkaganon? Merong maraming kayamanan, meron namang kapos. Alam mo, ang ugat niyan, kapatid, yung hindi nga pananatili ng tao na maging anak siya ng Diyos Merong sumama kay Satanas. Merong sumunod kay Satanas. Kaya kung si Satanas inggitero, naging inggitero rin siya. Kung sakim si Satanas, naging sakim din siya. Ang nangyari tuloy, nagkaroon ng imbalance sa humanity. Masasabi ko kaya kung sinasabing imbalance ito, kapatid na Josel, Meron kasing mga tao na hindi na nila kayang ubusin yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga kayamanan, Pero still, sakin pa rin sila. Gusto pa rin nila na makuha pa rin yung sa mahirap, kapatid na Josel. Ang isang example dyan, yung mga puno ng relihiyon sa ating panahon. Mga bilyonaryo yan, nakatira sa palasyo yan, kapatid na Josel. Meron na yan ang lahat ng bagay. May eroplano na yan. 7 ang mansion ni Mike Velarde. Si Eranio Manalo, nasa ano na yan? Nasa palasyo na yan. Si Cardinal C, nakapalasyo na rin yan. Pero ang pagkakatakhan mo, na masasabi kong imbalance in society, bakit yung mayayamang puno ng relihiyon, inaabuluyan pa rin nung mga miyembrong squatter na wala halos matirhan, nandun lang sa tabi ng ilog Pasig sa ilalim ng tulay, nag-aabuloy pa rin dun sa mayayaman ng mga puno ng relihiyon. Anong dahil dyan? Ang sabi kasi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi, sa unang Timoteo sa 6:10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan, ang sabi ng banal na kasulatan. Ang naging dahil kung bakit merong unequitable distribution of resources and wealth among people on earth is the love of money, which according to the Bible is the root or is a root of all evil. As the saying goes, the earth has enough for man's needs, but not enough for man's greeds. Bakit may nagugutom?
when the earth can supply the foodstuffs needed by people at one time, the earth can cradle life or can sustain the needs of 15 billion people at a time. Nobody will experience hunger, kapatid na Joseph. Everybody will have enough for his subsistence. Pero bakit sa panahon ngayon may namamatay ng gutom? Other people have taken too much for themselves. Not considering the needs of others. Because of their greed, they have enriched themselves to the fullest, not realizing the sacrifices of especially the labor sectors. Kung halimbawa pag-uusapan natin yung entrepreneurship at saka yung labor sector, kapatid na Joseph. Kaya maraming gutom ngayon dahil sa katakawan ng tao. Ang mundo po ay kayang magpakain ng tao 15 bilyon sa isang pagkakataon. Sabay-sabay po. Sabay-sabay. Ngayon po ay 6 na bilyon pa lang ang tao sa mundo. May namamatay na ng gutom. Samantalang kayang pakainin ng mundo ang 15 bilyon tao ayon sa mga eksperto sa ekonomiya. Kung magkakaroon po ng equal distribution of resources and wealth on earth. But why do people die of hunger? Because there is an unequal, unequitable distribution of resources and wealth. What's the main reason? It is because of the greediness of man. Accumulating wealth which he cannot, after his death, cannot be consumed or cannot be used by the following generations of his descendants, kapatid na Joseph. Kaya masasabi natin, ayan yung problema ni kapatid na Zoraida. Yan ang pinanggalingan niyan, hindi ang pagkukulang ng Diyos o hindi dapat isisi sa Diyos o kanino man, kundi doon sa mga taong swapang, mga ganid, mga hidhid na walang minamahal kundi ang kanilang sarili. Ang mahal nila yung kanilang pera, sarili, na kahit na mapahamak na yung kapwa, maloko na yung anak ng may anak, basta't yung malaki kita niya sa drugs, kahit maloko pa yung kapwa-tao, basta kikita siya sa drug, okay lang. Wala siyang pakialam sa iba. Yung wala nang concern ang tao about his fellow men. When God, in the commandments, wants to tell us that we are a part of each other. We must be concerned to each other, with each other. Alam mo, kapatid na Josel, alin po? Yung ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ano tayo kapatid na Josel we are not complete by ourselves alone. No man is an island, sabi ng kawikaan. You need other people. And because of that need, you have to establish a mutual relationship with every man. Tingnan mo matalino ka, mahina naman ang katawan mo. Kailangan mo yung hindi masyadong matalino pero malakas naman ang katawan, yung mga laborer, kapatid na Joseph. Kailangan mo yun At kung dahil sa laborer kikita ka, dapat mayroon tinatawag na profit sharing alam mo ngayon ang mga entrepreneurs, mga kapitalista, yung mga naghaharing uri na sinasabi ng mga militante, yung mga yan walang konsiderasyon Kikita sila bilyon-bilyon, hindi man nila mabigyan yung kanilang mga tauhan. Halimbawa, ang isang malaking supermarket chain, ang mga tauhan yan sumusweldo ng hindi naman sapat. Pero ang laki-laki ng kita niya kung magdeklara yan ng kita sa isang taon, bilyon-bilyon, kapatid na Josel, Pero sila, sa kanilang sarili, yung may mga may-ari niyan, hindi nila kayang patakbuhin niyang nag-iisa. They have to depend on other people to enrich themselves. Why not practice profit sharing? Bakit hindi mabigyan ng pabor yung mga maliliit na manggagawa, yung mga bagger sa supermarket? Ba't hindi mabigyan ng pabor yung mga kahera
Hindi nabibigyan ng pabor yan, kapatid na Josel eh. Opo. At alam mo ang nangyayari pa? Ano po? Kung kumuha ng tao yan, casual lang. Oo, contractualization. Contractual lang. Pagka 5 buwan ka na, kasi sa batas, pag 6 na buwan na, meron ka na entitled ka na sa benefits, ano? Kaya 5 buwan pa lang, tatanggalin ka na, kukuha na naman ng iba. Yan, nakukonsinti yan ng ating gobyerno. Nagbubulag-bulagan dyan ng ating mga mambabatas. At ang mga sikat na department store, mga supermarkets, mga malls, yan ang trabaho. Pati yung malalaking fast food, multinational fast food chains dito sa atin, ganyan din ang trabaho. Nakukonsinti nila yan. Bakit? Kasi isa lang ang sagot dyan. Pera ang sagot dyan. Malaki ang pakinabang ng gobyerno dyan sa mga yan. Kaya kahit naapihin yung mahihirap, yung mga multinationals na yan, payag sila. Kapatid na Joseph. Biro mo, wala kang security of tenure. 6 na buwan, tatanggalin ka eh. Kung ikaw ay halimbawa ay bagger, 6 na buwan. 6 na buwan naman teller ka, 6 na buwan naman. Tatanda ka, wala nang kukuha sa'yo sa susunod kapatid na Joseph. Opo. Puro 6 na buwan lang ang kontrata mo Di ba? Yan, bunga ng katakawa ng mga may pera. Hindi sila nagpa-practice ng profit sharing na sana yumaman sila because of these small people who they exploit as their means of accumulating wealth. Dapat mabahagi na naman ng mga taong ito ng kanilang kinikita, kapatid na Joseph. Ang totoo, nakakasama pa nga ng loob nung mabalitaan ko sa isang fast food chain. Ano po? Yung palang mga trabahador doon, hindi pwedeng kumain ng kanilang mga natira-tirang pagkain. Halimbawa, magsasara na. Opo. May natira halimbawang mga naka-prepared foods, Doon sa kanilang warming bin. Ay, nako, pala itatapon. Sa halip na ibigay sa mga empleyado. Imbis na ibigay sa empleyado. Tingnan mo naman kung gaano kalupit ang tao sa kapwa. Opo. Manlalagay daw sa kanin baboy. Kasi yung aking pamangkin, pumasok sa isang malaking fast food chain naging controller siya. Ay, nako, halimbawa raw, may natirang hamburger, o kaya may natirang mga fried chicken. Hindi pwedeng kainin ng empleyado. Itatapon sa basurahan yon. Hindi papakain sa'yo. Yun, ganon. Kaya, magtataka ba tayo ngayon kung bakit merong maghihirap, merong mamamatay ng gutom, samantalang yung iba hindi na nila malamon yung kanilang mga pagkain sobra-sobra na. Opo. Ayan. Yan ang dahil, hindi kasalanan yan ng Diyos, kundi kasalanan yan ng mga taong masakim, na hindi marunong makinig sa Diyos, na ang sabi ng Diyos, love your neighbors as yourself. Di ba? Opo. Yan ang punto dyan, kapatid na Diyos. Okay. Ayan. At harating sana kay Zoraida Sanchez ang paliwanag ni Brother Eli. Napakaganda nun. Sana hindi lang po kay Zoraida Sanchez nakarating. Sana sa Kongreso at sa Senado. Kaysa sa kung ano-anong pinag-iisip na batas. Tapos pinakamaganda pala, mabigyan po ng seguridad yung mga contractual na mga tao. Kasi kung nililingap mo talaga, if the government is really after the welfare of the people, hindi dapat payagan yung malalaking multinational companies na yan, lalo na yung malalaking mga mamumuhunan sa bansa, na ganung agrabyaduhin masyado itong mahihirap na maliliit. Na 6 na buwan papalitan ng empleyado para lang makaiwas sila dun sa magbigay sila ng benefits. Sigurado naman, kaya lang sila kumikita because of these small people who work for them. Diba? Malaking yan, pagbubulag-bulagan ng gobyerno yan ng tao, kapatid na Joseph. At ang masakit pa po, Brother Eli, pag nagkaedad na, renew, pag medyo matanda na po, mga more than 35, hindi na po nila tinatanggap. Hindi na matatanggap yun. Ikaw nga, umapply ka ngayon kung may tatanggap pa sa'yo. Kaya ako, hindi ako kailanman na isip na ako'y magtatrabaho, mag-aamo ako Alam mo, gusto ko mas magtrabaho ng pansarili kahit kasi 80 anyos ka na pagka yung aking 75 years old nagtitinda pa pero pag ikaw nga ba'y papasok, meron ba tatanggap sa'yo 75 years old ka? Wala. Siguro sa Department of Foreign Affairs tatanggapin ka kahit 75 years old. Diba? Para maging matatagal Senado. Ganun lang yun. Okay. Medyo naranasan ko kasi, kapatid na Josel, yung maging contractual worker Oo. na
Ganon, nung araw na ako after ng high school, nagtrabaho ako. Pagkaraan ng mag-6 na buwan, tatanggalin ka at mag-a-apply ka na lang daw uli. Yun hindi ko maintindihan nung una eh. Yung pala, umiiwas. Kasi pag nag-apply ka uli, mag-uumpisa na naman ang bilang mo, 1 buwan na naman uli yun. Yun nga po. Doon na umpisa. Hindi ka makakaabot doon sa 6 months. After 6 months kasi, entitled ka na sa benefits ayon sa batas. Ba't hindi gawin ng batas na pag ikaw ay tinanggap, at pumilma ng kontrata, dapat may benefits ka na. Hindi yun paglingap sa mahirap. Hindi. Kasi ang pinoproteksyon na ng maraming batas na ginawa ng mayayamang mga representante, yung kapwa nila mayaman. At sila nga isa rin sa pinoproteksyon na nila. Kaya kayo, mga kababayan, kung maglalagay kayo ng babatas, huwag kayo maglalagay ng mayayaman. Kasi pagka mayayaman ng lahat, ng senador, lahat ng kongresista, ang poproteksyonan yan, yung interest nila at hindi yung interest ng mahihirap. Kasi concerned naman tayo dun sa mga biktima dun sa mga contractualization, yung mga 6 months ka lang i-hire, tapos alam mo, anak, mawawalan ako ng trabaho nito. Bakit ho? Mahusay na abogado si Brad Daly sa labor at saka pwede rin siya magaling na labor leader. Kasi yan ang dapat na pinaglalaban ng mga tunay na mga leader na mga manggagawa. Yung seguridad ng trabaho. Alinsunod sa Artikulo 13, Section 3 of the Constitution. Nakalagay dyan yung kasiguraduhan sa trabaho, hindi lang pangkaraniwang yan, karapatan. Ibig sabihin, hindi yung inilalagay lang batas. Ito ay pinagtibay ng sambayanan. Ang nakalagay noong 1987 ng Constitution ratified by more than 80% of the Filipino people. At yan ay naprubahan ng sambayanan, yung constitutional seguridad ng trabaho at saka just and humane condition of work. Nakapaloob lahat yan Yung pag-uunyon, pag-negotiate ng kontrata kolektiba, at higit sa lahat, yung karapatan ng mga manggagawa through their own unions or organization na makipagtalakayan sa mga kanilang kumpanya upang talakayin yung kanilang mga terms and conditions of employment. Hindi nga nasusunod yan Dahil kabalintunaan din naman ang ginagawa ng karamihan ng ating mga congressman at saka mga senador. Marami akong kaibigan dyan nung araw, mga senador, hindi nila pinaglaban ng mga manggagawa. Lumabas tuloy yung contractualization, yung binabanggit ni Brad Eli kanina, na kasi nakalagay as a general rule, if retained, kung 6 months, by automatic na regular ka na. Automatic na rin yung mga regular benefits mo. Kung hindi ka retained, pwede ka nilang tanggalin You could be removed even without just cause before the 6-month period. Sa makatwid, wala ka pa ang katatagan ng trabaho. Kanya, meron din yung sa kaalinsabay nito yung paggawa, meron pa rin yung equitable distribution of wealth for the promotion, katarungan ng panlipunan. Wala rin lahat yan Iyan kasi yung katarungan pagpapalaganap ng katarungan panlipunan, mga kababayan, hindi self-executing provision of the Constitution. Kaya kailangan din ang batas. Tama yung kay Brad Eli. Sino nandyan? Mga vested group. Karamihan dyan mga abogado, ang kliyente nila, yung mga mayaman. Kung maging senador ka nga, pwede mo maipagtanggol ang mga manggagawa. Siyempre, motherhood. Kayo mga manggagawa, magsisilbi ka sa salita. Pero pagdating ng butuhan, sila pang gumagawa ng batas na contractualization. Malakalagay dyan nilalabanan ng mga organisado, mga manggagawa yan, contractualization na yan. Salot sa interes ng mga manggagawa, yung contractualization na yan. Dapat alisin yan. I-repeal yan. Yun. So, yung point ni Brother Eli kanina, lalo pang napatibay ni Attorney Rosal, Oo, nakalagay yan. Dito sa ating konstitusyon. At saka nasa Biblia yan, Attorney. Yun. Na ang mahirap ay dapat binibigyan ng konsiderasyon ng kanyang employer. Oo. Actually, ang pagpapasweldo ng buwanan, labag sa Biblia yan Ano po ba dapat? Sa Biblia Ano yung twice a month, Brad Eli? Hindi po, dapat yan Kung magagawa mo araw-araw ibigay mo ang pangangailangan ng kapwa mo para wag siyang mangutang ng 5-6. Kasi isang kaid, isang tuka Nasa Biblia, pakibasa kapatid na Willie.
3:27 po ng Kawikaan, Luz. 3:27, huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Hindi yan, yung sinasabi sa Deuteronomio na huwag mong pangangalumatahin ang mukha ng mata ng dukha. Sabi po yan sa 24, Deuteronomio talatang 14 hanggang 15. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat. Baging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nanga sa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan, ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Ayan, tinan mo yung salita na yan, kapatid na Josel, ano? Opo. Yung mga mestra, kung minsan kung pasweldo 3 buwan na, hindi pa nakakasweldo So yan. Kaya nagiging biktima tuloy ng 5-6. O, diba? Saka, Brother Eli. Kikita na naman uli yung mayaman, attorney. Kikita na naman uli yung mayaman dahil pauutangin ng 5-6 yung At ito naman ating mga banking institution, pag mahirap ka, hindi ka naman papautangin nagsasabi niya, nagpapautang kami. Nagpapautang nung may collateral. Siyempre, pag may collateral ka, meron ka na, mayaman ka na. Yung mahirap, wala collateral, hindi pwede mangutang. Yung nga, Brother Eli, may batas na nga sa minimum wage law Ang pasahod sa Metro Manila, 285 Meron pa nga dyan, security guard, 12 oras, 200 pesos lang a day. Meron lang ang batas, daily, yung minimum wage. Dinadaya pa mga manggagawa. At ang isa pa, attorney, kung iisipin nyo yung trabaho ng security guard, yun ang nagbabantay ng kayamanan ng mayaman. At yun ang nakapara dun sa hold-upper at yun ang nakapara dun sa mga masasamang loob. Buhay yung nakataya doon. Yun ang papatayin pagka gustong magnakaw ng mga masasamang tao. Yung mayaman, tutulog sa kanyang bahay, yung malaki yaman niya, pero yung nagtatanggol sa kanya, hindi niya mabahaginan ng kanyang kinikita. Meron tayong security guard na tinutulungan ngayon nung inireklamo natin sa NLRC, yung pinamumunuan ni Chairman Señeres na nanonood ngayong gabi, ay nung nalaman na siya ay nagdemand alam niyo ginawa, Brother Eli? Itinapon ng assignment. Mula sa Sukat, Parañaque, tinapon sa Cavite. Paano pa mangyayari doon sa 200 niya? Tinan mo, masyadong yung bang malupit. Malupit yung mga employers na yan. Pagka pinagtatanggol mo ang karapatan mo, kasi usually, kung nag-iisa ka lang, mga security guards kasi, they have the right to form unions. Paano siya na magwewelga? Doon sa kanyang... Kung nag-iisa lang siya. Wala, madali siyang buwagin doon. Kaya, mayroong mga absurd dito sa mga batas natin illogical, absurd, at kalukuhan. Bakit? Paano mo? Karapatan mo nga mag-organize ng union, security guard ka. Pero yung mutual right to help among yourselves sa mga kamembro mo, yung security guard dito sa Metro Manila, may security guard sa Cavite, paano magtagpo yun para magwelga? Kalukuhan mo yun Pag lang di masabi, kami tagapagtanggol ng mga security guard. Yung kaya nilang ululin, yun ang sinasabi nila. Yan, si attorney. Okay. Nakakaramihan yun, Brother Eli, alam mo? Yung security guard agency, mga retired yan, coronel, generals. Paano mo lalabanan? Nag-iisa ka, security guard ka. Naman. Ang amo mo, coronel, retired general. Siya nga naman. Lalo na kung may koneksyon, Sigurado ho yun. Tapos pag nakuha po yung ninakaw at buhay yung security guard, yun ang ididemanda. Ay, nangyari sa akin yan, nalakaman ng limbawi security guard, hindi naman niya sinasadya. Siyempre, baka nakatulog Abay, 12 oras ka nga naman, Dardani. Gusto mo yun? Opo, nag-security guard po ako. Nanakawan. Ba, pinabayaran sa kanya. May kasalanan ba niya? That is force majeure. May pinagtanggol natin, pero ang tagal bago nanalo Pagkabatas ng tao pag-uusap, talagang hustisya Talagang dapat doon tayo. Wala talaga, alam mo kung magkano ngayon ang per page ng stenographic notes? 20 pesos. Per page po yun. Wala kang pampiyansa, meron ka pa pambayad yun, 20 pesos. Kung 10 magkano? 2
200 na kagad yun. Paano may kukusiksapin ng isang mahirap na kliyente mo kung wala ka naman stenographic notes? Ang lalaki pa ng space nun. Oo. Abunuhan mo, attorney. Abunuhan ni Atty. Rosal. Abunuhan niya yun. Hindi naman araw-araw pwede tayo mag-abono. Pwede rin naman paminsan-minsan. Magpapile ka pa ng petition as indigent, accused, etc. Tagal. Nabubulok na yung kliyente mo ron. At saka mayroon pa, Brother Eli, sasabihin ko bago tayo ibigay kay anak na Josel, no? Yung pampiyansa, hindi napapansin ito na mga Katoliko, sila Cardinal Sin, yung mga obispo, yung mga ibang religious leaders. Hindi nyo napapansin yan na yung mga piyansa na ibinigay ng Department of Justice, yan ay anti-poor. Ang lalaki, 100,000 Paano ka makapapiyansa? Then, that is unconstitutional. Sapagkat, kailangan sa konstitusyon, yung reasonable na pwede magpiyansa. Otherwise, pagka ginawa mong napakalaki ang amount, that is in effect denial of the right to bail. Walang nakakapagano yan. Dahil kung ano lang binigay ng DOJ, tama na raw yun. Karamihan ngayon na nakakulong, puro mahirap. Hindi makapagpiyansa. Kapatid na Rosal. Pahirap pa nakakulong. At kuminsan, if he is found guilty of the offense, ay magdudusa siya ng 1 taon, siya ay nakakulong 3 taon na. Totoo po yan. He have paid the price of his crime if found guilty. Pero hindi pa siya guilty because of the lack of resources to post bail and because of the lack of attorneys or bibigyan ka naman ng gobyerno ng ex officium attorney. Hindi ka naman pagmamalasakitan nun Wala ka rin nga palang pera di ba? Ganun na nangyayari kuminsan. Kawawa talaga mahirap sa sosyedad ng tao. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.